Nasaan si Nasaan si BBM? Puro kayo fake news, ha? Auntie Claire, ano ba yan? Fake news. Lahat yan hindi naman yan real time Yung pinapakita mo ng mga video, luma yan dapat may date stamp today. Nasaan muna si BBM? Nasaan si BBM? Kasi pag nag-surgery yan sa diverticulitis niya, general anesthesia yan, knockout yan, he's incapacitated at that time. The Vice President must take over under the Constitution. Nasaan si BBM? Auntie Claire, ipakita mo sa amin na buhay, real time, gising, hindi bangag. Ilabas nyo si BBM, real time. Tinatago nyo. Kasi siguro sa bahay niya may clinic dyan, Sa bahay niya siguro may doktor na dyan, Ilabas nyo. Nasaan si BBM? Nasaan si Bongbong? Nasaan si Bongbong? Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin. Live stream. Alive, aware, and awake. Kasi, pag yung diverticulitis na yan, diverticulitis, at dumugo na yung large intestine niya, kailangan na yan ng surgery. Pag nag-surgery si BBM, siyempre general anesthesia yun. Aba, ayon sa ating batas, di ba? Temporarily incapacitated siya. And if he's temporarily incapacitated, the Vice President assumes office, hindi ba? Pwede ba yun? Habang siya ay nasa operating table at unconscious siya, ay cabinet pa rin ang acting? Hindi naman pwedeng ganon. Kasi may constitution naman po tayo. Kung mamatay siya dyan sa operating table, pag unconscious siya dahil naka-under anesthesia siya, he is temporarily incapacitated and the Vice President must assume office. Bongbong. So ayun po mga kababayan, si former Commissioner and Audit Commissioner Attorney Rowena Guanzon, 2 araw nang hinahagilap ni Attorney Guanzon si Pangulong Bongbong Marcos. At parang ang pinupunto nga po nitong si Attorney Guanzon mga kababayan, ay lumang mga videos na ang pinapalabas o pinapakita ng tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro. Ang gustong makita ni Attorney Guanzon ay naka-live si Pangulong PBBM nang sa ganon sigurado na wala sa isang operating room ang Pangulo. At wala itong malubhang karamdaman. Siyempre po mga kababayan, karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa pinuno ng bansa. Sabi nga po ni Attorney Guanzon, kung hindi na kaya ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nakahanda ang Vice Presidente na si Sara Duterte na mag-take over kung saan na ayon daw po yan sa batas.